Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Radwan Saban Maulana of Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Industrial Arts. So this is my honest reaction for our third video presentation. And by the way, have a nice first fasting, sir, and happy Ramadan. So last topic po na ating naipaliwanag po natin ang dun sa page 1, okay, sa lesson 1 po natin. Napaliwanag natin ang page 1 hanggang page 8 or page 9. After ay nagumpisa po tayo sa lesson 2 at ang huling aralin po na nakuha natin ay dito po sa page 13. نعم الصفحة الثالثة عشر. نعم. So ito po ang kung inyo po makikita sa inyong mga screen. So hindi po nag-open ng kanilang mga PDF na dito lang po tumitingin sa ating screen. Ang ginagamit po nila ay itong screen natin. Ito po ang last na lesson na ating naipaliwanag, ang Mulakhasut Tarakib. Naam. Mulakhasut Tarakib, ito po yung summary ng naunang mga tarakib, yung mga jumla. Naam. Ibig sabihin ng tarakib, ito yung pagdugtong natin or pag-compose natin ng mga sentence, mga simple sentence, mga nauna, kagaya ng ana, palibatun. Paano natin sasabihin kung tayo ay estudyanteng lalaki? Sasabihin natin na ako ay estudyanteng lalaki. Ako ay estudyante. Sasabihin natin ana o palibun. Okay? Ako ay teacher na lalaki. Ana mudarrisun. Ako ay doktor. Ana tabibun. Paano po natin sabihin kapag babae na naman? Ana talibatun, ana mudarrisatun, ana tabibatun. Yan po ang last lesson po natin. So sa mga hindi nakasali sa last lesson natin at hindi pa napanood ang lesson 2, pwede nyo pong balikan. Punta lang po kayo sa ating YouTube channel at puntahan nyo po ang lesson 2 natin sa Arabia Bayna Yadayk. Okay? So makikita po natin agad. Okay, so pwede nyo pong i-share inshallah subhanahu wa ta'ala para mas madami po ang makasali sa ating live at mas madami ang matuto. Okay, pwede po kayong pumunta sa share. May makikita po kayo na share dyan sa inyong mga screen sa YouTube. Pwede nyo pong pindutin yung share at piliin nyo po yung copy link. Tapos i-paste nyo po sa inyong mga timeline. Okay? Para madami po ang makasali sa ating live. At nang sa ganun ay mas madami din ang matuto inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? So ngayon, dito po tayo sa page 14. Naam. So page 13 po yung last natin na topiko. Naam. Last topic natin, page 13. Page 13. Okay. Ito po yung page niya, 13. At ngayon ay mag-uumpisa po tayo sa 14. Naam. 14, ito po ay ad-darsus sadis na. Lesson 6 na siya dito sa aklat. Naam, kagaya ng sinasabi ko po, doon po sa mga nauna nating aralin, every lesson natin, pwedeng 2 lessons, 3, depende po sa mga aralin na makukuha po natin. Depende po sa oras natin kung ilang lessons ang ating makukuha inshallah. So sa ngayon, dito po tayo sa ad-darsus sadis or page 14. Naam. Dito sa page 14, ang kanya pong instruction, okay, or ang kanyang topiko, okay, or aralin natin ay al-aswatu wa fahamul masmu'i. Al-aswat, ibig sabihin ng al-aswat, ito po yung plural form ng as-sawtu. As-sawtu. Naam.
As-sawtu, ito po yung singular form. Naam. As-sawtu, ibig sabihin ng as-sawtu, ito po yung tunog, as-sawt. Kapag ginawa po nating plural form, al-aswatu, mga tunog. Naam. Al-aswatu wa fahmul masmu'i, mga tunog at pag-intindi po natin sa ating mga madidinig. Naam. So ngayon, dito sa unang page, sa 14, focus lang po muna tayo sa pakikinig ng mabuti. Naam. Al-aswat, awalan, ang pinupunto po dito na kailangan natin pakinggan muna ng mabuti is ang letrang kha. Naam. Letrang kha. So kung inyo pong mapapansin, ay yan po ang letrang kha. Ganito po siya isulat. Naam. Letrang kha. Ang letrang kha ay pang 7 letra. Naam. Ang letrang kha ay pang 7 letra mula sa Arabic alphabet. So, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Ito po ay pang 7 letra mula sa Arabic alphabet or sa huruful hijaiyah. Naam. Ganyan po ang kanyang anyo. At ifo-focus po natin ngayon ang pakikinig natin sa letrang kha. Okay? So bibigkasin po natin ang mga salita na nandito po sa aklat. Naam. Ang instruction po natin at tadribul awwal, ibig sabihin ng tadribul awwal, ito po yung unang pagsasanay. Naam. Yan po ang tadribul awwal. Ibig sabihin ay unang pagsasanay. Ang kanya pong instruction, istami' wa a'id. Makinig po muna tayong mabuti at after po niyan ay ulitin lamang po kung ano ang aking binigkas. Naam. So pwede po kayo makinig muna sa unang pagbigkas ko ng salita or ng kalima, ng word, at after po nun ay pwede nyo pong sundin or ulitin. Naam, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ulitin lang po kung ano ang inyong narinig. Naam. So bibigkasin po natin ng tig-3 beses ang bawat kalima dito, ang bawat salita, at yung unang beses ay makikinig lang po kayo. Pangalawa, pangatlo ay pwede nyo na pong ulitin or pwede po kayo makisabay inshallah subhanahu wa ta'ala. Naam. So unang salita, lalagyan ko po ng kulay dilaw. Yung lalagyan ko po ng kulay dilaw, yun po ang ating bibigkasin. Naam. Okay, ang unang salita ay khalidun. 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 So pansin po natin dito, wala po siyang mga patinig sa dulo. Kapag lalaki, lalagyan po natin dito ng dhammatan. Kapag pangalan po ng lalaki. Naam. Kapag pangalan ng babae, lalo na kapag ito ay nagtatapos sa ta'ul marbuta, tinatawag po siyang mamnu' minas sarf sa wikang Arabic. Ibig sabihin ng mamnu' minas sarf, bawal po siyang pasukan ng tanwin. Ibig sabihin ng mamnu' minas sarf, la yunawwan. Hindi po siya pwedeng pasukan ng tanwin. Pag panglalaki, kung hindi siya mamnu' minas sarf, pwede po siyang lagyan ng tanwin. So, dhammatan po ang kanyang pangunahing palatandaan. Naam. So, dito, ang nakalagay po ay Khalid. Pwede po nang sabihin Khalidun. 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 Pangalawa, Khalilun. 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 Naam. Pangatlo, ito po ay pangalan ng babae, si Khawla. Okay? At nagtatapos sa ta'ul marbuta, dhamma lang po ang ilalagay natin. Naam. Khawlatu. 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 Naam. Pangapat, pangalan din ng babae, Khadija. So, dhamma lang din ang ating ilalagay. Naam. Khadijatu. 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 Kung halimbawa, hindi po natin bibigkasin ang patinig na nakalagay sa dulo ng pangalan ng babae, halimbawa ito ay nagtatapos sa ta'ul marbuta, ang kanya pong tunog ay magiging ha. Yung last niya po ay magiging ha. Naam. Halimbawa, khawlatu. Kung hindi po natin bibigkasin yung ta'ul marbuta na may dhamma, magiging ha po ang kanyang tunog. Khawla. Naam. Khawla. Khawla. Kung lalagyan natin ng patinig sa dulo, khawlatu. Sa Khadija naman,
kung kung hindi natin babanggitin, bibigyasin ng patinig sa dulo, magiging ha din po ang tunog ng taol marbuta. Naam. Khadijah, Khadijah, Khadijah. Kung lalagyan po natin ng patinig sa dulo, Khadijatu, Khadijatu, Khadijatu. Naam. At sa dulo po ito po ay bi khairin. Kapag may nagtatanong po sa atin, kayfa haluka? Sasabihin natin, bi khairin, mabuti. Naam. At pwede nating dugtungan ng walhamdulillah. Naam. Ito po ay bi khairin. Bi khairin. Naam. Ibig sabihin ng khair is mabuti. Naam. At nung pumasok po sa kanya yung ba, ay ginawa po siyang kasra. Naam. Naging majrur. At dito ay lalagyan po natin ng dalawang kasra sapagkat yung khair na salita ay hindi po siya pinasukan ng alif walam. Naam. Bi khairin. Bi khairin. Bi khairin. Naam. Okay, so dito po tayo sa at-tadrib ath-thani. Ang instruction po dito ay istami' wa a'id. So dito po sa pangalawang pagsasanay, mayroon po tayong mga salita dito. Naam. Mayroon po tayong mga salita na pare-pareho po sila pero magkaiba po ang kanilang unang letra. Naam. Magkaiba po ang kanilang unang letra. Ang isang salita ay nag-uumpisa sa kha. Ang sa left side naman sa kaliwang banda ay nag-uumpisa po sa letrang kaf. Naam. So paghahambing po po sa dalawang letra para alam po natin kung ano ang pinagkaiba sa kanilang pronunciation. Naam. Paano po natin sila bigkasin? Ang pinagkaiba ng letrang kha at ng letrang kaf. Naam. Kha at ng kaf. So, bibigkasin po natin insyaAllah. Pwede po kayong makisabay insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yung unang pagbigkas ko lang po, makinig lang po ng mabuti. At yung pangalawa at pangatlo, pwede na po kayo makisabay insyaAllah. Naam. Okay. Guguhitan ko po. Ang guguhitan ko yun po ang ating bibigkasin. Naam. Dalawang beses lang po natin bibigkasin. Naam. Akharra. Akharra. Karra. Karra. Khabirun. Khabirun. Kabirun. Kabirun. Okay, pakinggan lang po natin ng mabuti kung para alam po natin kung ano po ang pinagkaiba sa pagbigkas sa magkaibang letra na ito. Sa kha at ng kaf. Naam. Khusufun. Khusufun. Kusufun. Kusufun. Okay, wa alaikumussalam. Sister Aisha. Naam. Khana. Khana. Kana. Kana. Khawiyatun. Khawiyatun. Kawiyatun. Kawiyatun. Dito po tayo sa pangalawang grupo. Nakhiratun. Nakhiratun. Nakiratun. Nakiratun. Makhara. Makhara. Makara. Makara. Fikhakhun. Fikhakhun. Fikakun. Fikakun. Nakhirun. Nakhirun. Nakirun. Nakirun. Muharramun. Muharramun. Mukarramun. Mukarramun. Naam. Alhamdulillah. Natapos po natin ang pangalawang grupo. Dito po tayo sa pangatlong grupo. Naam. Fakha. Fakha. Fakka. Fakka. Masakha. Masakha. Masaka. Masaka. Sakha. Sakha. Saka. Saka. Maslukhun. Maslukhun. Maslukun. Maslukun. At last word, nasakha. Nasakha. Nasaka.
nasaka. Okay, alhamdulillah. At natapos po natin ang pagbabasa sa mga salita na ito. So naway, nalaman po natin kung ano ang pinagkaiba ng tunog ng letrang kha, paano po siya bigkasin, at ng letrang kaf. Naam. So dito sa at-tadribu thalith, okay, tadribu thalith, ganun pa din po ang instruction, istami' wa a'id. So dito, ang topic ko po dito sa pahina na ito ay para po ma-practice tayo, masanay tayo kung paano bigkasin ang letrang kha. Letrang kha. Ano ang kanyang pinagkaiba sa letrang kaf? So kanina, nagbigkas po tayo ng bawat salita. Ngayon, ang bibigkasin po natin ay ayah mula sa Quran. So dito, focus po tayo sa mga ayah na meron po siyang letrang kha. Iba po sa kanya ay nakalagay sa simula, mayroon din pong nakalagay sa gitna na letrang kha. So dito po tayo sa pinakaunang ayah. Sa Suratul Duha, pang-apat na ayah. Kapag nagbabasa tayo ng Quran, ay mag-umpisa tayo sa A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. So ako muna ang magbabasa, makinig mo ng mabuti. Pangalawa, ay pwede na kayong makisabay inshallah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pangalawa, ito ay mula sa Suratul Nur, ayat 26. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. Pangatlo, mula po sa Surat Maryam, ayat 59. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. Kung hindi na po natin bibigkasin yung patinig na nakalagay sa dulo ng aya, ay magiging أضاعوا الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. Pang-apat ay Surat Az-Zumar, aya 2, pangalawa. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. At kasunod po ay Surat Az-Zumar din, pang-6 na aya. Yakhluqukum في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. At kasunod po, pang-6, mula sa Surat Muhammad, ayat 38. وَمَنْ يَبْخَلْ فإنما يبخل عن نفسه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. At kasunod po nito, pang-7, Suratul Qamar, pang-7 aya. Khushya'an absaruhum يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. So pansin po natin dito po sa minal ajdathi, ang min po dito, yung nun po niya ay sukun. At ginawa po nating fatha sapagkat ang sunod po na salita sa kanya ay nag-uumpisa sa alif wa lam, hamzatul wasli at lam, at ang kasunod niya po ay nag-uumpisa po sa sukun.
So ang noon ay sukun din. So meron po tayo ditong iltiqa'us sakinain. Nagkasalubong po yung dalawang sukun. Kung nagkasalubong po yung dalawang sukun, dapat kasra po yung first sukun. Gagawin po nating kasra. Pero kapag may nakita po tayo before po sa unang sukun, kapag meron po siyang kasra, hindi na po kasra ang ilalagay natin sa first na sukun. Fatha na po ang ilalagay natin sa kanya. Naam. So instead na minil ajdathi, magiging minal ajdathi. Naam. Minal ajdathi. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. نعم. At sa dulo, Suratul Hadid, ayah 23 hanggang sa 24. Naam. Ito po yung last na ayah. Bigkasin po natin muna. Naam. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. نعم. والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. نعم. So alhamdulillah, nabigkas po natin yung mga ayah na meron po siyang letrang kha. Okay? At naway na practice nyo na din po. Okay? Ang letrang kha, inshallah subhanahu wa ta'ala, magiging madali lang sa atin ang pagbigkas sa letrang ito sa mga susunod natin na mga salita inshallah or pangungusap. Naam. This video focuses on how can you properly differentiate the proper pronunciation for letter kha and letter kaf. And I think the proper pronunciation for letter kha is kha, kha. So parang may pinaghuhugutan dito. Kha. And the letter kaf naman is ka, ka. So it is different from qaf. Meron kasing merong isang letter na qaf. So different siya dun sa kaf. So yung qaf is qa, yung kaf is ka. And this video din po is it taught me how to pronounce dun sa mga sentences or mga verses of Quran na dati hindi ko siya masyadong alam. For instance, yung wal akhiratu khairul laka minal ula. Dati hindi ko siya alam, hindi ko siya masyadong napopronounce dun sa kha na pagkurop, no? Kasi hindi pa ako ganun ka, no? And this video taught me that I'm wrong, I'm mistaken. Binigyan niya ako ng another knowledge. But again, yung verse na hindi ko masyado nabibigkas noon is yung wal akhiratu khairul laka minal ula. And ngayon, alam ko na siya and I'm so proud of myself for that. Thank you. Wassalam.